templo. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name, and everybody say, praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Juan, Kabanata Siyam, talatang 1 hanggang 11. Babasahin po natin ang kanyang salita. John 9, 1 to 11. Pinamagatang Breaking a Bondage. Babasahin ko po ang una na slide sa inyong pangalawa hanggang umabot po tayo sa huli. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking pinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag ng lalaki ito? Siya ba ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng suko sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit iyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, tumula si Jesus sa lupa at gumawa ng bukid. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi niya ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y mamanimus pa. Hindi ba iyan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan, iyan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. Paano mo nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng puti at ipinahid iyon. Ang Diyos po ay purihin sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Makaupo ang kapulungan. Dito po sa kwento na ating binasa ay pinakita ni Jesus, pinahayag ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan na nag-aalis ng physical at spiritual na pagkabulag. Itong lalaki na nadaanan ng Panginoon, nagmamalimos at siya ay bulag. Kung kaya, sa kanilang kultura, kapag ang isang tao ay may sakit, may karamdaman, kadalasan bunga ng kasalanan. Kaya nagtanong kay Jesus yung kanyang mga disipulo, sino po, Lord, ang may kasalanan? Siya ba? O ang kanyang mga magulang? Sabi ng Panginoon, wala sa kanila may sala. Pero naganap ang mga pangyayaring ito para makita ng lahat ng Panginoon ay nagpapagaling, ng Panginoon ang liwanag, ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kalayaan. Tinawag ko itong breaking a bondage sapagkat matagal na panahon. Ang lalaking ito ay inaalipin ng kanyang karamdaman. Hindi makaalis ng normal sapagkat wala siyang mga mata. Hindi niya nakikita ang mga bagay-bagay. Kaya maaaring sa paraang ito, dahil na meet niya, na-encounter niya ang Panginoon, maaaring magkaroon ng pagkakaiba o pagbabago ang kanyang buhay. Tulad din sa atin, sa panahon na tayo ay merong mga pangailangan, merong mga karamdaman, o kaya merong mga pinagdadaanan. Kapag ang Panginoon ay na-encounter natin, pwedeng magbago ang ating kalagayan. Amen? Amen. Layunin din nito na patunayan na si Jesus ang Mesyas. Sapagkat doon sa kanilang mga kapitbahay, kinukutya ng Panginoon. Hindi siya pinaniniwalaan. Kaya kailangan gumawa ng himala. At itong lalaking bulag ay ginamit ng Diyos upang mahayag kung sino si Jesus. Sino siya sa lipunan, sino siya sa sanlibutan. Siya ang ilaw ng sanlibutan, kaya yung bulag ay nakakita. Isang katotohanan na nagbibigay sa atin ng katuturan. Nagbibigay sa atin ng ideya na sa ating buhay, kapag merong mga pangangailangan, pwede natin siyang lapitan.
Bago natin maranasan ang isang kalayaan, pwedeng meron munang problema. Itong lalaking bulag, meron ho siyang problema. Yan ay makikita sa verse 1 and 2. Una po dyan ang kanyang kalagayan. Siya po ay bulag. Sabi sa verse 1, as he went along, he saw a man blind from birth. Dahil pa siya naka-experience, makahilig ng liwanag. Dahil nung siya ay sinilang, siya po ay bulag na. Because of his infirmity, mga kapatid, mahahayag ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Pangalawa, letter B, hindi lamang infirmity ang makikita natin dito. Pwede rin yung mga possibility. Nasa tanong sa verse 2, who sinned? Sino nagkasala? Merong possibility na ang nanay o ang tatay ang may kasalanan. Meron din yung posibilidad na ang anak ay may kasalanan. Kita ba gaano? Kapag tayo ay may kasalanan at tayo ay pinalo, meron tayong karamdaman, consequence ang tawag doon. Kaya posibilidad, sabi ng mga disciples, may posibilidad na ito ay bulag dahil may sala ang kanyang magulang. Nag-suffer yung anak, consequence. Pwede rin siya ay nabulag dahil siya ay merong kasalanan, parusa sa kanya ng kakurangan. Pero yung mga bagay na yon ay hindi totoo sa pangyayaring ito. Sapagkat yung nanay, yung tatay, yung anak walang kasalanan. Siya ay bulag para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan. So, ang ating present circumstance sa buhay, hindi yan nagdidetermine kung saan ka patungo o ano ang kahihinatnan ng buhay mo. They merely determine where you start. Saan ka magsisimula? Kapag na-encounter mo ang Panginoon, mahirap ang iyong sitwasyon, diyan ka magsimula kung saan nandoon ang Panginoon sapagkat sa dulo niya, kalayaan. Somebody say hallelujah. Aside from the problem, nakita ko na itong bandage na ito sa buhay ng beggar na ito, may purpose, may layunin. Una, to exhort, magpaliwanag, mag-explain. Sabi ni Jesus, neither this man nor his parents sinned. Walang may kasalanan sa kanila. So, nalaman ito kailan? Nung nagtanong ang mga disipulo. So, the purpose kung bakit bulag yung lalaki para makapag-lecture ang Panginoon. Parang ginamit yung bulag na yun na teaching aid ng Panginoon para lalong maintindihan ng mga disipulo ang tungkol sa kagalingan at tungkol sa kapangyarihan. Na kapag ito'y naranasan, pwedeng maitaas ang kanyang dakilang pangalan. So, to exhort. Pangalawa, to exalt. Itaas, maluwalhati. Kapag merong himala, naluluwalhati ang Ama. Sapagkat ang himala ay galing sa Diyos, sa langit. Kaya ang taong nakakadama, nakakaranas, nakaka-experience ng himala, nagpapasalamat sa Diyos. Kaya yung himala na tinanggap natin araw-araw na ikaw ay buhay, dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kung ikaw man ay nakadama ng problema at ito'y napagtagumpayan mo, dapat magpasalamat sa Diyos. Ang lahat ng bagay ng kakalakip-lakip para sa kabutihan at kapurihan ng ating kakurangan. So, not only to exhort, but to exalt. And letter C, to execute. Para gawin. Sabi ng Panginoon, as long as it is day, we must do the works. Habang may liwanag pa, habang may pagkakataon pa, habang merong pang panahon, gawin natin ang trabaho. Anong trabaho? Si Jesus, ang trabaho niya, puntahan yung mga may kasalanan at sila ay bigyan ng kapatawaran. Puntahan yung mga bulag para sila ay makakita. Puntahan yung mga nasa bilangguan upang sila ay lumaya. Yan ang misyon ng Panginoon. To execute the mission na binigay sa kanya ng Ama. Para ano? Para tubusin ka at ako. Para ano? Para tayo ay bigyan niya ng pag-asa. Para tayo ay bigyan niya ng buhay na wala hanggan. Letter B, not only to execute, but to expose. Ilantad. Anong ilantad? Sa verse 5, magsabi, pakibasa, while I am in the world, I am the light of the world. Habang ako ang nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kapatid,
ini-expose dito, pinapakita dito, pinapaalam dito, na kung meron ilaw sa buhay mo, ang Panginoon yun. Kung meron siyang liwanag sa buhay mong may problema, o buhay na may dinadaanan, mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoon. Sabi niya, tahasang sinabi ni Lord, I am the light of the world. Ako ang ilaw. Very clear, very specific, very emphatic. At ito ay tinanggap ng Panginoon sapagkat siya nga ang ilaw ng sanlibutan. Kaya kung ang ating buhay nadidiliman o kaya nagugulumihanan, tingnan natin ang Panginoon sapagkat siya ang liwanag sa ating buhay. Sabi nga ng isang author, pakibasa, glow wherever you go and let the light of God reflect in the world around you. You carry the light of God, and wherever you pass, darkness must flee. Tayo ang God's carrier. Tayo ang nagdadala ng kaluwalhatian ng Panginoon. Nasa puso mo ang Panginoong Jesucristo. Saan ka man mapunta, saan ka man makarating, hayaan natin na tayo ang magsilbing tulay upang ang mga tao magkamtan nila ang tunay na buhay kay Kristo. Number 3, the process. Merong prosesong pagdadaanan. Sa verse 6 and 7, meron diyan sinabi ang Panginoon. Sabi ni Lord, after saying this, dumura siya sa lupa. So ito na yung installation process. It's or restoration process na ginagawa ng Panginoon. Meron siyang intervention. Naglagi siya ng putik, nagkuha ng putik, linaag sa mata. Pero bagang ata nga ni Butana, tinapalan niya pa. Pero hindi mo matatawaran ang kaparaanan ng Panginoon. Yung mga hindi mo inaasahan, yun pala ang gagamitin ng kagurangan. Ang Panginoon, mga kapatid, ay merong proseso. At kung ngayon ay nasa proseso ka pa, hintayin mo sapagkat darating ang time, matatanggap mo ang hinihiling mo. Sapagkat ang Panginoon ang pinagmulan ng lahat ng ito. Letter B, nakita ko yung instruction sapagkat nung siya ay tinapalan ng putik, sabi ni Lord, humayo ka, go, wash in the pool of Siloam. At abutan na nga niya, pinalakaw pa. Pasiring duman siya sa labaran. Mahulog ba ito? Ano? Pero, kung titingnan natin mga kapatid, sa bawat himala, there are times na meron kang partisipasyon. Merong pagsunod na dapat gawin. Without your obedience, without taking your part, maaaring hindi niya nakuha ito. Kung pagkatapal sa iya, nagtukaw na sa sugulat, ay dahil ko man kaya doon. Dahil niya sinunod sa instruction, sa palagay niyo, makakakita kaya siya? Hindi. Bakit? Sapagkat instruction coming from the Lord is one of the process na dapat nating daanan upang matanggap ang kanyang himala at ang kanyang pagpapala. At napakahalaga na tayo ay sumusunod sa kanya. Sa simbahan lang, mga kapatid, pwede mong matest yan. Siyempre, pag sinabi mong pumalakpak, dahil nagpalakpak, ang good sabihin kaya, ano man ito mapalakpak ako? Garo naman niya kita kaanan, no? Nahihiya. O kaya, merong sariling nais sundin. Pag sinabi mong kamayan mo ang iyong katabi dahil man nakikamay, ibig sabihin niya, meron siyang nais na sundin sa buhay. Hindi yung sinasabi ng Panginoon. That's why sa Panginoon, mga kapatid, proseso yan. Tinuturuan tayo upang maging masunurin. At doon sa iyong pagsunod, mga kapatid, darating ang iyong breakthrough. Ang iyong blessing darating. Kung maalala ninyo, itong 10 kitubin, nung sila ay sumigaw sa malayo, sabi niya, Jesus, Son of David, mawa kayo sa akin, sa amin. Sabi ng anong gusto niyo makakita? Sabi ni Jesus, pumunta kayo sa pare, magpa-inspection kayo. Nung sila ay naglalakad na unti-unti yung kanilang ketong nawala. Sila ay gumaling. Yung isa nga ay bumalik, nagpuri at nagsamba kay Lord. Pero yung iba nagtuloy. Sa palagay nyo kaya, kung hindi sila sumunod kay Lord, meron silang blessing? Wala. Why? Because in your obedience, there is blessing.
Somebody say Amen. Sabi nga sa Psalms 46, there is river whose streams make glad the city of God. Merong ilog, ilog ng himala, ilog ng buhay, tubig ng buhay, na nagbibigay sa atin ng kagalakan, kapangyarihan, kapayapaan sa ating mga puso. The holy place where the Most High dwells, there is river. At ang Panginoon ang tubig ng buhay. Kailangan mo siya. Amen? Sa Ezekiel, meron dyan illustration. Yung mga lumalangoy, swarm of living creatures will live wherever the river flows. There will be large numbers of fish because this water flows there and makes the salt water fresh. So where the river flows, everything will live. Sa bawat madaanan ng tubig na yon na dumadaloy mula doon sa trono ng Panginoon, yung mga patay na bubuhay. Yung maalat ay nagiging mapresko na tubig. Bakit? Nadaluyan ng tubig. Yung ating katawan na makasalanan, yung ating buhay na makasalanan, nadaanan ng tubig ng buhay, nagkaroon ng pagkalinis. Luminis tayo. Yung ating katawan na may sakit, may karamdaman, dinaanan ng tubig ng Panginoon sapagkat siya ang tubig ng buhay. Yung ating mga karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Yan ang himala sa Panginoon kung tayo ay susunod. Tapos, dyan sa letter C, nakita ko yung implementation. Ginawa na nila. So this man went and washed. Hindi sinabi kong may kasama. Pero ang sabi ng Bible, this man washed. Yung lalaki na sinabihan ni Lord, naglabar and came home seeing. Pagkalabar niya, nakahiling na siya ng puwerte. Nahiling niya na ang liwanag. Nahiling niya na sa mga kapitbahay. Nahiling niya na ang kagayunan kang nilalaming kakurangan. Kapatid, maraming mga tao ngayon, kahit hindi bulag, hindi nakikita. Kahit walang kapansanan, hindi makita yung kanyang kapangyarihan. We need to open our eyes. We need Jesus to open our eyes. You will experience open ears and open eyes kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Kahit wala, meron kang makikita. Kahit negative, makikita mo ang positive. Bakit? Because of the prophetic eye na bibigay sa iyo ng Panginoon na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, ang himala at ang pagpapala ating makakamtan. Sabi nga ng isang author, sometimes God's ways are not our ways. Yung kaparaanan ng Diyos, hindi mo kaparaanan. He may do something that seems unclear or even contradictory. We have to trust Him when we don't understand Him. Kahit hindi mo naiintindihan, sunod ka lang. Tulad ni Naaman, kung maalala niyo, si Naaman baga, ano man nga dyan ako maligo, mas malinig pa suyawan duman sa mo na tubig sa Syria. So far, mas malinaw pa. So Jordan, malabo. Sabi kay itong alalay niya, try mo lang, sumunod ka lang. 7, ambot sabihin ka, persistent ka dapat para maranasan mo ang himala ng Diyos. Obedient and persistent. And you must have confidence. We must become confident na yung na-receive natin na instruction from the Lord, yung na-receive mong revelation from the Lord, yung na-receive mong word from the Lord, totoong galing sa Kanya. Nung 7 niyang lubog, pag-ahon niya, ang sabi ng Bible, ang kanyang kutis parang bata. Nagbago ang lahat. Yung kanyang kitong nawala, yung kanyang kutis ng matanda, naging kutis ng bata. Bakit? Sumunod siya sa Diyos ng himala. Mangyayari sa iyo. Amen? Number 4, the power. Sabi sa 7, so the man went and washed and came home seeing. Nandoon yung power. Saan? Sa pagsunod. So sinabi ni Lord, sinunod niya, yung kanyang pagsunod, tsaka yung power ng Panginoon nagsalubong, boom, natanggap niya. Kaya sa iyong pagsunod, mga kapatid, yung salita ng Panginoon, sinunod mo. Pag sunod mo yan, makukuha mo yung pinangako sa iyo. Nagkaroon ng conversion. Saan nagkaroon ng conversion? From being blind, from bulag, doon sa nakakita na normal. From abnormal, naging normal. Bulag,
naging muklak. Bakit? Sumunod kay Lord. Kaya magiging kang muklak kapag ikaw ay marunong sumunod kay Lord. Mabubuksan ang mga bagay sa buhay. Yung mga tagong hilong, makikita mo, mauunawaan mo sapagkat ang Panginoon ang magbibigay sa iyo. Letter B, word of correction. Sa 8, ang sabi, his neighbors and those who had formerly seen him, begging us, isn't this the same man who used to sit and beg? Kapareho ngayon niya. Gano'n yung ngayon eh. Ika gaya? Yan. Tapos sabi ngayon, some claim that he was. Sabi ka iba, siya. Sabi ka iba, bako, kapandok na. Imposible man. Buta ito, bako ba niya buta? Bako siya. No, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man. Kinorek niya ito, mga tao nagdududa. Sometimes, mga kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. Hindi lamang upang mahayag ang kanyang kapangyarihan, kundi mahayag ang kanyang kalooban. Correction is important. Amen. And letter C, confirmation. Kinonfirm. But he himself insisted, I am the man. Hindi lamang correction ang binigay niya sa mga tao, kundi confirmation. Yung testimony niya mismo, sinasabi niya sa kanila, ako talaga yun. Ito may ID. Ito merong pag-uwan dito, may piklat pa nga ko dito. Igwa pa nga ko dito, mga patunay. Mga kapatid, yung confirmation na yan, ang ating testimony. We are the witnesses of the Lord. Kapag ikaw naka-encounter sa Kanya, kapag ikaw nakaranas ng kapangyarihan niya, ng himala niya, ikaw magti-testify. Ang sabi sa Acts 1:8, you are the witnesses of Christ. At yung witness, dapat nakaranas, dapat nakakita, dapat nakaalam. Kaya ang tanong ko sa iyo, gaano kalalim ang iyong kaalaman sa Panginoon? Sapagkat ikaw ang kanyang gagamitin. Then, clarify pa sa 10, how then when your eyes open, paano ka nakakita? Paano ka nakatanggap ng liwanag? Kinonfess niya na sa 11. He replied, the man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. So, tao na tinatawag nila Jesus. Dahil ko nga, disto ko niya nahilig. Sabi kay niya, siya ang naglaan, siya ang naka-touch sa kuya. Kaya, mga kapatid, yung ginawa sa'yo ng Panginoon, you confess. You declare, you share. Maaring yan ay simple pero may dating. Bakit? Galing sa Diyos natin. Sabi diyan, he told me to go to Siloam and wash. So I went and washed. And then, I could see. Yan ang kanyang personal testimony. Kapag meron kang karanasan sa Panginoon, pwede mong isabi para patunayan na buhay ang Diyos natin. Amen? Sabi nga sa isang kasabihan, let your life be a testimony of what God can do. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ang aming Diyos ng himala sa mga pagpapala naming natamasa. Salamat sapagkat ikaw, Diyos, ang nagpapakita ng mga bagay na ito upang kami maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen.